Mga ka-farmers, merong nagtatanong sa atin kung masama ba na nalalaglag ang bunga ng ating kalamansi sa ilalim ng lupa. Meron kasi mga kaibigan natin nababahala, baka raw nagiging acidic ang lupa pagka nalalaglag ng kalamansi, mga ka-farmers. Ngayon, aalamin po natin, masama nga ba na malaglag ang bunga ng ating kalamansi sa ating lupa? Aasim ba mismo ang lupa natin o magiging acidic ang ating lupa, mga ka-farmers, mga kaibigan? Samahan niyo po ako ngayon sa aking pagpitas ay ipakikita po natin sa inyo yung benepisyo o yung kagandahan kapag nalalaglag ang bunga ng ating kalamansi sa ilalim ng kanyang puno. Magandang buhay mga ka-farmers! Isang pa po tayo ay pipitas po ng ating kalamansi. At ngayon ay medyo bumaba po muli ngayon ng ating kalamansi dahil kalamansi natin kasi mga ka-farmers ay medyo magulang na, kaya hindi na po natin na maiangat po ang presyo. Although alam nyo marami pong mga sasabi, siyempre ang mga buyer pati na rin ng ahente, iyan ang kanilang sinasabi na bumababa ang kalamansi. Kaya lang kung kasi mga may-ari kailangan na po nila din na pumitas at dihado na rin yung kalamansi ng ating mga kaibigan, kaya yun ang ating sitwasyon na kailangan pitasin na rin ng kalamansi dahil magugulang na, mga ka-farmers. Kaya tayo pipitas po ako ngayon ng dalawang red bag at pwede na rin dahil 400 ang ating presyo ng kalamansi natin. Kaya naman siyempre ang request ng ating mga buyer, igagandahan ng pili. Kaya obligado na rin po namin na mga may-ari na pitasin ng kalamansi pagka magulang na po siya, para hindi naman po masayang kasi ang reject halos wala naman pong presyo. Pero hindi naman po kami nalulungkot halimbawa na bomba sapagkat nakapitasan ulit tayo ng 7 red bag sa halagang 500. Sulit na rin na mayroon na tayong nakuhang panggastos, mga ka-farmers. Doon sa ating mga kaibigan, ganun po talaga ang presyo ng kalamansi. At malikot, mas mababa, minsan tataas. Pero sa palengke ay halos hindi naman po nagkakala, yung presyo ay hindi nagbabago, ganun pa rin. Dalasan pa nga sa ibang lugar piso isa ng kalamansi lalo na sa ibang bansa lalong mas mahal lang kalamansi, mga ka-farmers. O paano, pipitas po tayo mga farmers ng dalawang red bag para po tayo ay makarami nitong ating kalamansi. 2 bags lang naman ang ating pipitasin. Okay mga ka-farmers, trabaho muna po tayo. Hanap mo ulit tayo ng ating pitas muna tayo ng pera. Kailangan ay agapan na po natin itong ating dumidilaw na kalamansi. Sayang. Siguro babawi tayo sa mga susunod na mga berde. Pero itong malapit ng mahinog, kailangan na maagapan na. Di muna natin tinawag ko yung ating dalawang mamimitas pagka marami yung order, tsaka natin sila tatawagin para rin sila rin ipalit. Pero ngayon dalawa lang kasi yung ating pinarte at para makabawas-bawas dito sa bunga ng kalamansi natin. Marami kasi mga ka-farmers, siyempre marami rin din yung hinog. Sa hinog wala na tayong aasahan, ay talagang mababa talaga ang presyo ng hinog o yung reject. Kaya yung berde, katumbas po naman ito ng 4 na bag noong panahon na hati na kami na 100 ang sa may-ari, 100 din sa mamimitas. Pero ito, kung kasi ako ang pipitas, 400 ang isang bag, so hindi na masama. Nito ko na yung 400. Dalawang red bag, meron akong 800.
Kaya tiyaga-tiyaga lang mga ka-farmers, magandang kita yan. Hindi po masamang kita yan dahil alam naman natin, yung mga nag-o-opisina, iba nga 350 lang buong maghapon. Ito naman sa amin, minsan pag sinuwerte hanggang tanghali, tapos na ang 2 bag. Bunga mga ka-farmers, marami na rin hinog. Kaya dito sawa-sawa sa amin sa calamansi juice. The best ang calamansi juice. Pagka panahon ng kalamansi, marami pong bunga mga kalamansi dito. Mauubos din yan pagka sumapit na po yung okasyon. So nga lang, wala ngayong okasyon pa dahil pandemic. Kaya tumumal po muli ang ating kalamansi. Wala tayong maraming okasyon dahil pagka nag-open uli ng mga okasyon, di mo na mapipigilan ng tao. Dan dadami po ngayon ng sakit, ang COVID natin. Kaya tiis-tiis lang. Okay na yung ganito. Kaysa naman sa nagmahal nga ang kalamansi, nabalik uli ang okasyon, marami namang nahawa. Kawawa tayo mga Pilipino. Mahalaga ay nabibili ang kalamansi. Yan ang importante. Merong kinikita. Kahit maliit lang. Basta't nakakaraos sa pang-araw-araw. Pwede na mga ka-farmers. Huwag lang tayong maselan. Huwag tayong maghahanap ng kagaya ng dati. Ng marangya. Yung malaking kumita dati. Ngayon lahat apektado ng ating pandemya. Gano'n nakatagal ang pandemya natin? Matagal na. Nagsimula itong lockdown ay Marso. Hanggang ngayon nararamdaman pa rin natin ang pandemic. Kaya ang pera ng gobyerno wala na rin. Kaya tiis-tiis lang mga ka-farmers natin. Tiyaga-tiyaga. Kahit papaano meron tayong kinikita. Masarap mamitas ng kalamansi. Hayaan nyo mga ka-farmers, pagka umokay na ang ating sitwasyon nauwi kayo ng Pilipinas at okay na ang ating pandemic, meron na tayong vaccine, pwede kayong pumasyal dito sa amin. Ma-experience ninyo ang pagpitas ng maraming bunga ng kalamansi. Alam nyo ba mga ka-farmers na ang kalamansi po natin, ang mga hinog po niyan na nalalaglag sa ilalim ng ating kalamansian, iyan ay hindi po pwedeng ito ay maging acid o acidic sa lupa. Yan po ang natural na pataba o itong organic na kung saan ay hindi po chemical. Ang mga hinog po natin mga kalamansi na nalalaglag sa ilalim ng ating lupa mga kaibigan, sa ilalim niya, yan po ang nagsisilbing pataba.
Sila ang nag-neutralize ng ating lupa para ito ay maging maganda. Yung ating mga isinasabog na chemical o abono sa ilalim ng ating lupa, yung mga bunga na nalalaglag nito, sila po ang nag-neutralize upang ang lupa natin ay maiwasan na maging acidic. Yan mga ka-farmers. Kaya hindi po nakakasama na malaglag ang kalamansi sa ating ilalim ng lupa, dahil yan po ay nagsisilbing pataba pa sa ating kalamansi. Yan ang natural organic. Mga nalalaglag po na yan, yan po ang kinakain po ng mga bulate. Yung itinatay po ng bulate, yan naman po ang nagsisilbing pataba ng ating lupa. Kaya wag po kayong malulungkot kapag ka po ang inyong kalamansi ay maraming laglag sa ilalim, mga hinog. Hayaan lang po natin, dahil yan naman po ang sisilbing pataba o organic ng ating pong kalamansi. Ayan po, makikita po natin mga kaibigan yung kalamansi sa ilalim. Napakarami po ng laglag. Pag ito po ay nabulok, yan naman po ay magiging pagkain ng mga bulate. At yun naman pong itatay po ng bulate, siya naman pong magiging pataba ng ating lupa. Kaya mapapansin po ninyo, ang lupa po ninyo ay buhaghag, malambot. Gaya po nito sa akin, malambot po yung lupa. Ayan, marami pong mga taing bulate. Yung taing bulate mga kaibigan, yan po yung pataba ng ating kalamansi. Yan ang natural organic. Kaya okay lang mga ka-farmers, kahit na malaglag po ang bunga ng inyong kalamansi sa ilalim, hindi kayo dapat malungkot, sapagkat yan po ang pataba niya mismo sa kanyang sariling katawan. Ayan po mga ka-farmers, nakatapos na tayo ng ating pamamitas at nakadalawang red bag na tayo at kulang-kulang isang hinog ang ating napitas. Ngayon, para po do sa ating mga kaibigan na nababahala kung nagiging acidic ba ang lupa pagka nalalaglagan ng mga bunga ng kalamansi. Hindi po nagiging acidic mga kaibigan, kundi pagkos ito ay nagiging organic ang ating lupa. Napakahalaga mga kaibigan noong ating bunga pagka po nalaglag, ay kinakain po yan ng mga bulate. Yung mga bulate naman, yung kanyang itinatae, yun naman ang nagiging abono o organic ng ating mismong kalamansi. Ang bunga po ng ating mga kalamansi mga kaibigan, na yan po ang nagsisilbing pataba. Inaalis niya yung mismong acid o acidic ng lupa sa ating mga nilalagay na mga abono, yung mga synthetic. Kaya okay lang po na malaglag ang bunga ng ating kalamansi habang yan po ay bagsak ang presyo. Pero kamahal naman ang kalamansi, wag nating hahayaan na yung ating kalamansi natin mga kaibigan ay umover or malaglag sa lupa, sapagkat yung puno naman ang mahihirapan. Kaya kagaya nito mga kaibigan, punong-puno ng bunga. Kaya kung mapapansin po ninyo, ang puno po natin ay hirap siya. Kaya kailangan ay mapitas para maglabas po naman ng kanyang bulaklak. Yan po ang trivia natin sa ating mga kaibigan. Maraming salamat po sa ating mga viewers at sumusubaybay ng ating vlog. At gaya po niyan, gabi na naman po, oras na po ng ating pag-uwi. At minsan pa, ako si Kuya Berhel Bunag, at lagi natin tatandaan, ang kaalaman at ang karunungan ay may katumbas na kayamanan. Magandang gabi sa inyong lahat, magandang hapon. Thank you for watching. God bless all. See you next video tomorrow. Bye bye.